pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. O Diyos. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Purihin ang Diyos, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayan ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayan ito, Diyos. Sabay-sabay po nating sabihin, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayan ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayan ito, Diyos. O Diyos, o Diyos, o Diyos. Hallelujah! Purihin ang pangalan mo, Panginoon. Hallelujah! Kalawakan, di ko maunawaan yung dahilan bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
sakit katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Di magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Di magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Di magsasaya, ako'y magsasaya. Di magsasaya sa piling mo. All right, everybody, this is how we do it. Here we go. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang hinahanap, ikaw ang hinahanap, hinahanap-hanap. Jesus, ikaw ang hanap, Ang buhay ko, Jesus, ikaw ang hanap, ang buhay ko, Jesus, ikaw ang hanap, ang buhay ko, hinahanap-hanap. ang buhay ko. Tunay na nadarama ko. Ang umawit at pagbuhay sa'yo, aking tukol sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Wala ka ay di makontento. Sumakap ka sa'yo sa kasagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Wala ka ay di makontento. Sumakap ka sa'yo sa kasagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Wala na nang mas hihigit, wala na mas lalaki sa lawak ng pag-ibig na aking napamit. Wala na nang mas hihigit, wala na mas lalaki sa lawak ng
higit sa lahat ng biyaya mo. Napakaliwanag, napakaliwanag, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Napakaliwanag ng kinabukasan ko. Nagalak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Hallelujah! Amen. Can we give the Lord the best clap offering of praise? Lahat ay tumayo. At tayo pong lahat ay pag-ibig po natin ang bawat isa. Awitin po natin ang mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may ika'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. 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 Kailan may ika'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Iaalala. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalala. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ay ika'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. 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 Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kapapuri sa ating Diyos. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Ay po yung malakpak. Hallelujah. Panginoon. Give you praise. Hallelujah. Puli po natin purihin ang Panginoon. Kataas-taas ang Diyos. Kami nagpupuri sa iyo. Hallelujah.
Kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Minsan pa po nating awitin, kataas-taas ang Diyos. Hallelujah! Magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Ang wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, walang tingin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Ang wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, walang tingin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Woo! Hallelujah! Praise Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka namin sasambahin. Patuloy ka namin pupurihin. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago sa aming mga buhay. Tanggapin niyo po ang aming papurit pagsamba. Ito yung happy. Tunay nga po na ikaw ay dakila na karapat-dapat sambahin at purihin. Thank you, Jesus. Alay sa iyo, Jesus. Alay sa iyo, Jesus. Aking papuri. Aking papuri. Sabong mapalapit sa iyo. Nag-aalab sa aking puso. Pagmamahal sa iyo.
Dahil ikaw lang ang Panginoon. Karapat dapat. Hallelujah. Sige po, awitin po natin. Karapat dapat. Ialay sa iyo, Jesus. Ialay sa iyo, Jesus. Aking papuri. Pagsabong mapalapit sa iyo, nag-aalab sa aking puso. Pagmamahal sa iyo, pagmamahal sa iyo. Dahil ikaw lang ang Panginoon. Dakila ka, dakila ka. Ika'y Diyos na banal, sa puso ko'y maghari ka. Dakila ka, dakila ka, dakila ka. Sa'yo'y alay ang aking pagsamba. Karapat-dapat. Ialay sa iyo, Jesus. Ialay sa iyo, Jesus. Ang aking papuri, ang aking papuri. Pagsabong mapalapit sa iyo, nag-aalab sa aking puso. Pagmamahal sa iyo, dahil ikaw lang ang Panginoon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka. Ika'y Diyos na banal, sa puso ko'y maghari ka. Dakila ka, dakila ka. Sa'yo'y alay ang aking pagsamba. Sound check, sound. Sound check. Good evening mga kapatid. Welcome po sa ECM
At ito po ang inyong weekly word of encouragement. So sa gabing pong ito, ako po ang naatasang magbigay ng inyong word of encouragement. So tayo po ay magsisimula na. Samahan niyo po ako sa maiksing panalangin. So tayo po ay manalangin sa magsaglit. Panginoong Hesus, salamat po sa gabi ito. Salamat po, Panginoon, kami nagtipon-tipon at sa inyong pag-aaral ng salita. Bagamat kami magkakalayo, kami pa'y pinagtagpo-tagpo ninyo dito sa online, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatid. Patuloy po silang ingatan, Panginoon, at ilayo niyo po sa anumang kapamakan. At ganoon din po, Panginoon, ako ay inyong itago sa inyong likuran at tanging mga salita niyo lang po ang mamutaw sa aking bibig, Panginoon. Muli, Panginoon, pinabalik po namin ang matamis na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So again, welcome po sa ating word of encouragement. So, una sa lahat, welcome po sa mga nanonood sa 9 viewers. Ayun. So, purihin po ang Panginoon. Salamat po sa pagsama niyo sa akin at pagsuporta sa aking word of encouragement ngayong linggo. So, ako po talagang kinakabahan ulit. Hindi po, kumbaga mas mahirap pala yung magsasalita ka mag-isa sa harap ng camera, wala kang nakikitang tao. So, mas nakakaba pala talaga. So, muli, pinapasalamatan ko rin po ang mga pastor ng ECM, si Pastor Lem and Pastor Lito, sa pagbigay ng tiwala sa akin upang mag-share ng salita ng Diyos ngayong linggong ito. At tayo'y magkatipon-tipon. So, ayun po. So, alam niyo naman po, sa ngayong panahon, marami pong nangyayari sa atin, sa buhay natin. So, alam po natin lahat na tayo ay nasa crisis ngayon, sa pandemic ng corona. Alam niyo po, sabi po ko nga pag natapos na itong pandemic na ito, once we get through this, ang buhay po natin na hindi na magiging katulad ng dati, or kumbaga our lives will never be the same again. Siguro iba na ang magiging way of communication natin, yung pag-interact natin sa kapwa, pagtatransact natin sa atin ng business. Unti-unti ini-introduce na dito sa Saudi yung contactless purchasing, kumbaga through card na lang. So parang eventually magiging completely transaction, yung money-less transaction na tayo. More on the credit card. So, sabi nga nila, this will be the new normal. So, hindi na ito yung katulad ng dati na pwede tayong gumalaw ng
walang pangamba o walang limitation. Kumbaga, the way we live nowadays is stepping stone to a new normal situation. So, magiging sensitive na rin tayo sa mga kasalamuhan natin. Minsan, pag makita natin yung katrabaho natin na bumahin, isipin natin, baka may corona na to. So, nandun yung pagka sensitive natin at kumbaga conscious sa paligid. Pero sa ating mga Kristiyano, hindi na to bago sa atin. Kaya, kumbaga, for us Christians, this is not new for us. Yung mga pagbabago na to, hindi na to bago sa atin. Kumbaga, natural na sa atin to. Facing new things is normal to us. Sabi nga God always brings new things to us. He wants us to grow. He wants us to learn. And He wants us to conquer. Alam niyo po, ang Diyos natin, hindi siya yung stagnant na Diyos. Kumbaga, our God is a dynamic God. So, very flexible siya and He can adapt to changes. So, every day is a new beginning. That's why we need to be ready. And for that, ang magiging title ng aking discussion today is stepping into a new season. Alam niyo po, when God created the world, He created different season. Dito sa Saudi, I think isang season lang. Sa Pilipinas, 2. Sa ibang bansa, 4. So, kahit ano yung seasons na meron tayo, there's always a new thing that will happen when we entered into that season. So, number 1, when we enter a new season, there's a new beginning. So, every time na tayo'y sasabak o mapupunta sa panibagong kabanata ng ating buhay, may panibagong pag-asa, panibagong umaga na ating haharapin. Number 2, there are new challenges. Yes, every time we enter into a new season, we will encounter trials, persecution, and other challenges na pwede nating ma-encounter. And finally, after we overcome that new beginning, that challenges, we will enter into a new land to conquer. So, naniniwala po ako na pagkatapos itong pandemic, a new season will happen into our lives. Kumbaga, hindi na to
magiging katulad ng dati na hindi tayo conscious. Sabi nga God brings us to a new season. After this, we will expect some new changes into our life. So ito po yun. So God will bring us into a new season. So ang Diyos po ay binibigyan tayo ng panibagong pag-asa sa bawat araw. So kailangan po nating harapin ito na kasama ang Diyos. Because He wants us to conquer it. Kasi gusto ng Panginoon na maging matagumpay tayo. Kaya yun. So sabi po dito sa Ecclesiastes 3:1, sorry hindi ko mabibigsan. There is a time for everything and season for every activity under heaven. Alam niyo po, our new season have different purposes. To some, maybe it's a challenge. For some, it may be a promotion. But whatever it is, it's always comes from God. There's a purpose for everything. For example, sa buhay ko, lahat naman siguro, or maybe few of you, alam na lumipat na ako dito sa Damam and I have a new work here. So, before, nandun yung fear sa akin dahil hindi ko alam yung maging buhay ko dito sa Damam. Anong magiging paano ko makikitungo sa bago kong co-workers. Pero one thing na inassure sa akin ng Panginoon na He gives me a new beginning in my life that He wants me to conquer it. Once we conquer it, God will guide us. Sometimes He will be under His guidance. Alam niyo po, minsan kasi ang ugali ng tao, ayaw niyang matanggal sa comfort zone. Kumbaga, gusto na po yung lagi lang doon na siya sa kanyang kumbaga crib, and ayaw na niyang lumabas, ayaw niyang embrace yung changes. Alam niyo po, minsan mahirap po yung ganun na hindi natin ini-embrace yung changes. Kasi minsan pag sinabing new changes, mahirap yan. Pero isipin natin na nandiyan ang Diyos kasama natin at hindi tayo pababayaan.
So number one, God brings us to a new season for a new beginning. When we enter a new season, hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin. Even though we don't know what will happen to us, God is there. Kumbaga, sabi ko nga kanina, dito sa bagong trabaho, kumbaga, I am new and this is a new company to me. So I have the luxury to build whatever I want. Kumbaga, I can lay down the foundation in order to succeed and to bring the company into its success. So new season, new challenges. Sabi nga sa Isaiah 43, 18 to 19, forget the former, do not dwell on the past. See, I'm doing a new thing. Now it's spring up, do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Alam niyo po, kailangan natin i-let go na yung past natin. Huwag na tayo mag-dwell doon kasi hindi natin hindi tayo makapag-prepare sa future kung lagi tayo nagdo-dwell doon sa past natin. Kumbaga, avoid looking back and staking into the past kasi hindi niya healthy yun. And God has promised us that whatever we take on, He will make a way. God is with us and He will guide us. He will make a way for us. Sabi po sa 2 Corinthians 5:7, therefore, if anyone in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Alam niyo po minsan, dati, ang iniisip ko dito, once na you accepted Christ, new creation ka na. Yun na yun. Kumbaga, yun lang yung thinking ko dati. Pero pala, pag nakay Kristo ka, may laging ginagawang bago sa'yo ang Panginoon. There's a new revelation, fresh thing, new exciting revelation na ibinibigay sa'yo ni Jesus Christ, which is very exciting. Kasi, kumbaga, every day, there's a new. So, you are always a new creation. So, huwag na nating isipin pa yung dati. And I believe that after this pandemic, something new will happen to us. Amen. Number 2, we will face new challenges. Sabi dito sa Deuteronomy 30:15 to 16. See,
I set before you today life and prosperity, death and destruction. For I command you today to love the Lord your God, to walk in obedience to Him, and keep His commands, decrees, and laws. Then you will live, increase, and the Lord God will bless you in the land you are entering to. So, himay-himayin po natin ito. Sabi po dito, life and prosperity. Yes, when we are given a new beginning, yes, there will be blessing, prosperity in our lives. But then again, there's also a death and destruction. Not literally na death, kumbaga, it's a matter of trials and problems that you can encounter. That would be your challenges. But ang sabi ng Diyos, for I command you today to love your God. So sabi niya, patuloy lang natin siyang mahalin. Lumakad sa kanyang utos at panatilihin ang kanyang decrees or commands or mga batas. Then, ikaw ay mag-i-increase. Meaning, magpo-prosper ka. You will live a comfortable life. You will, kumaga, minsan, hindi mo na isipin na kailangan ko nito, kailangan ko noon. And the Lord will God, and the Lord will God will bless you in the land you are entering. So yun po ang pangako ng Panginoon. Yes, we will have a blessing, but there will be always a problem and persecution, trials. But never forget to love the love your God and obey His command, and He will bless you. Number 3, new land to conquer. Sabi po dito sa Deuteronomy 1:21, see the Lord our God giving you the land, go up and take in possession of it as the Lord, the God your ancestor told you. Do not be afraid, do not be discouraged. So sabi po dito, God has given you this land. Hindi na sinabing will give or to give. Sinabi niya, given, binigay. So nasa sa atin na yun. So, alam niyo po, this pandemic na to, na corona, claim na natin na we are victorious against this disease. Kasi ang corona ng Panginoon ang maghahari sa ating buhay. We will conquer this land that God has given to us. And sabi dito, do not be afraid and do not be slow. So huwag po tayong matakot at huwag po tayong mawala ng lakas ng loob dahil nasa sa atin to. Nasa sa atin na ang tagumpay at tayo'y mag-rejoice at magsaya
sa piling natin, Panginoon. Sabi po sa Deuteronomy 7:22, the Lord your God will drive out nations before you, little by little. You will not be allowed to eliminate them all at once, or the wild animals will multiply around you. Alam niyo, minsan, tinatanong ko rin sa sarili ito, hanggang kailan kaya tayo dito sa pandemic na to? Or hanggang kailan tayo sa ganitong sitwasyon? Kung minsan, alam niyo po, minsan kasi hindi inaalaw ng Lord ibigay sa atin agad yung mga prayers natin or yung mga gusto natin i-conquer. Kasi minsan ang sakit ng tao kasi when he pray and yung prayer na yun sinagot ng mabilis, iniisip nila minsan galing through his lakas, kumaga, kung galing sa kanilang lakas yun, walang Lord intervention, kumbaga. So wag po ganon kasi magagalit ang Diyos. So, yun po, kumbaga, let us be patient, kumbaga, to conquer anything. Because, sabi nga dito, you will not be allowed to eliminate them all, lahat, in a one time, big time. So, or the wild animals will multiply. So, yun po. Basta, ang kailangan lang po natin lagi is always natin isik ang Lord at hanapin natin ang kanyang presensya at tayo lagi mag-pray. And I believe God will hear us. Ito po, isa pong quote. Sabi po dito, every new beginning comes from some others begin end. Ang bawat umpisa ay galing sa umpisa, di na natapos na. So, I believe this pandemic experience, although maraming sad stories na namamatay, walang trabaho, no work, no pay, maraming may sakit, maraming hindi kumakain. Ang experience na to ay alam ko po na yung experience na to merong magandang patutunguhan in the end. Just at lalo nating makikita yung glory ng Panginoon. Let's just continue to pray and to seek Him every day. Huwag tayong manghihinawa. Alam niyo po,
siguro ngayong panahon na to, mas maraming tumatawag sa Panginoon kaysa nung dati na wala pang corona issue na yan. Kasi iniisip nila dati mayroon silang secure job, pera, and pagkain. Pero right now, although meron kang pera, hindi ka makalabas. Hindi ka makabili ng pagkain. Yung iba naman, mas worse. Walang trabaho, no work, no pay. And wala rin makain. So, aanyo mo yun kung wala yung Panginoon sa iyo. Diba? So, yun po ang ang pinapaalala sa atin na in the coming days, we will step into a new season, a new beginning. And we will face that challenges, and finally, we will overcome it. So, muli po, salamat po at magandang gabi. I hope kayo po ay na-encourage sa aking share in stepping into a new season. So, salamat po at tayo po ay manalangin sa closing prayer. Samahan niyo po ulit ako. Hallelujah. Father God, salamat po sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat asa. Dalangin po namin, Panginoon, na as we enter a new season, a new beginning will be given to us, and we will face the challenges and we will conquer that in your God's will. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa mga nakinig at nanood ng FB Live na ito, Panginoon. Patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, Panginoon. At ingatan niyo po sila, Panginoon, sa pang-araw-araw na gawain sa kanilang trabaho, sa kanilang bahay, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang magtingin at maggabay sa kanila, Panginoon. Muli, Panginoon, sinatas pa naman namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, muli po, salamat po sa panonood ng FB Live na ito. Ito po ako. Salamat po. At hope magkita-kita ulit tayo sa susunod na word of encouragement. Muli, ako ay nagpapasalamat sa ECM at God bless po sa ating lahat.